Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, kami po sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bumabati po kami sa inyong lahat na mga nangakikinig ng kapayapaan. Sa dakila at banal na araw pong ito, tayo po ay muling magpapatuloy ng ikaapat na aralin, ikaapat na pag-aaral ng mga banal at dalisay na mga salita ng Diyos. Yayaman po na ang Diyos mismo ang siyang nagnanais na ang lahat po ng mga tao ay mga ligtas at huwag mapahamak sa impyerno. Siya mismo ang nagturo sa atin ng paraan kung papaano tayong mga tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Una po sa kapanahunan ng matandang tipan, sa kanyang Isaias 34:16, ang wika po ng Panginoon ay ganito: inyong saliksikin sa mga banal na kasulatan, isa man sa mga ito ay hindi magkukulang o mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig, pinisan sila ng kanyang espiritu. Sa banal na kasulatan lamang po ay makikita na natin ang pinakadakilang mabuting balita na kung liliwanagin natin, mabuting balita, gospel. Ang mabuting balita noong araw pa, ibinabalita na sa lahat ng tao maging ng unang panahon. Datapot ang mga tao nga po ay lumilihis ng landas. Ayaw nilang makinig, ayaw nilang magbasa, tamad silang mag-aral. Datapot hanggang ngayon, ang Diyos ang ibig niya walang mapahamak. Hanggang sa ang Diyos ay magkatawan tao, sa pamamagitan nga po ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay nagpapatunay na tanging ang gospel, ang mabuting balita, ang Biblia na ating naunawaan na sa nakalipas na pag-aaral, na mga pinagsama-samang mga aklat ng mga propeta na nangaudyo ka ng Espiritu ng Diyos upang kanilang isulat. Sa 5:39 ang wika ng Panginoong Hesus sa aklat ng San Juan, inyong basahin ang mga kasulatan at inyong saliksikin, sapagkat inaakala ninyo na diyan sa Biblia meron kayong buhay na walang hanggan, at ito ang siyang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Ang mga banal na kasulatan, ang Holy Gospel, tinawag po holy kasi mga banal na mabubuting balita ng Diyos. Ang Holy Gospel, Holy Bible, ito lang ang dapat nating basahin, ito lang ang dapat nating saliksikin, at masusumpungan natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng pag-aaral nito, pakikinig at pagbabasa nito. Mapapatunayan natin ang lahat ng sinasabi magmula sa matandang tipan tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. At ito ang siyang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Maganda po ang mga pagpapaliwanag ng Panginoong Hesus sa lahat ng tao.
Kaya naman po, hanggang ngayon tayo po ay narito na sa ika-4 na baitang. Para po tayong nagsisipag-aral sa eskwela. Hindi naman tayo lahat pumanik ng high school. Hindi naman tayo lahat kolehiyo. Kung natatandaan ninyo, ng mga bata pa tayong maliliit, kumbaga sa musmus na pinaiinom ng gatas ng ating ina, magmula sa kanyang dibdib. Gayon din po tayong mga tao. Hindi tayo kakain kagad ng matigas. Hindi tayo tuturuan kagad ng mga aralin na mahirap unawain. Nag-uumpisa tayo sa mga aralin na tulad sa gatas. Kumbaga nga sa tao, nag-umpisa tayo na mga kindergarten. Pagkatapos po na tayo ay lumaki sa suso ng ating mga nanay, nang tayo ay umpisa ng inihihiwalay, ipinasok na tayo sa kindergarten nung tayo 5 taon o 6 na taon. At nang makatapos tayo ng kindergarten, idinala tayo sa elementarya, na kung saan 6 na taon pa tayong tinuruan. At pagkatapos sa elementarya, dinala tayo sa high school. High dahil mas mataas na kaalaman o karunungan. At ang ilang mapapalad na mga kababayan natin na meron salapi para ibayad sa kolehiyo at universidad, dinala pa tayo ng ating mga magulang sa mga kolehiyo at universidad upang lalong makaalam ng lalong mabibigat na aralin at mga wika nga malalalim na mga karunungan. Kaya ang marami naging doktor, naging inhinyero, naging arkitekto. Ganyan po ang buhay natin sa sanglibutang ito. Kailangan po tayong mga tao naman mapag-alaman natin kung ano ang hiwaga. Kung ano ang hiwaga tungo sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa araw na ito nga po, ang ating pag-aaralan ay ang ika-4 na aralin na ating babasahin sa mga banal na kasulatan. Hindi po natin kailangan na ako'y magbasa pa ng mga referensya na isinulat ng mga tao. Isinulat ng mga merong matataas na kaalaman tungkol sa Biblia, mga tao na nag-aral ng kanilang tinatawag na debosyon para makapaglingkod sa Diyos. Ang marami, pumasok ng mga seminaryo, dinala sa mga bundok, dinala kung saan-saan para makaalam ng karunungan ng Diyos. Dadapot ang lahat po ng iyon, wala pong wika nga ay kapangyarihan, sapagkat ang kaalaman at ang karunungan hindi natin makukuha sa mga monasteryo ng tao, lalong hindi makukuha sa mga universidad at mga paaralan, sapagkat ang karunungan nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang kaalaman sa Diyos nang gagaling, siya ang Diyos ng karunungan. Kaya naman ang mga tunay na mga naghahangad ng buhay na walang hanggan, hindi po nakikinig sa mga utos at aral ng mga tao, Titos 1:14, at sa mga aral, turo, tradisyon ng mga Hudyo. Basahin po ninyo ang Titos 1:14. Kaya ang inyong mga lingkod sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi po kami Doctor of Divinity, Doctor of Theosophy, Doctor of kung ano-ano. Minsan ay merong nakikinig sa amin at nagalit pa, sino raw ako para magturo? Sino ka ba? Si Rilo Gonzales. Ako po'y Pilipino. Nanggaling po sa Tondo, hindi po ako nakapag-aral ng mataas na karunungan sa kolehiyo, hanggang high school lamang po ako. Pero sa awa at tulong ng Diyos, marunong akong magbasa ng Biblia.
At ang binabasa ko po, mga sagot lamang sa mga tanong ng mga tao na ibig makarating sa langit. Kaya nga po sa ika-4 na pag-aaral natin, pagkatapos po ng mga tutuhan natin, ang una nating mga aralin, na katulad po na kung ano ang paglilingkod sa Diyos, na unawaan natin yan ang unang-unang aralin natin. Ang paglilingkod pala sa Diyos, pagsunod sa Kanyang utos, kung paano sa langit, yaon ang gagawin nating mga tao sa lupa. Hindi ang ating sariling minamagaling. Nang mapakinggan natin ang ikalawang aralin, natutuhan natin na tunay na mayroong Diyos. Na dahil nga sa paglago ng karunungan sa huling araw, habang lumalago ang karunungan ng tao, lalong maraming mga tao ang napapahiwalay sa Diyos sapagkat ayaw na nila na maniwala na mayroong Diyos. Lalo na nga po nang isilang ang isang lalaki na ang pangalan ay si Charles Darwin, na ang kanyang paniwala, tayo daw ay bunga lamang ng pagbubungguan ng mga planeta sa kalawakan. At tayo nanggaling sa mutation, naging unggoy, naging gorilla, naging tao. Mali po yun. Hindi po natin matatanggap na tayo ay nanggaling sa mga lahi ng mga hayop, lalo na nga ng mga gorilla at mga unggoy. Naunawaan natin tayo nilalang ng Diyos sa Kanyang larawan. Sa lahat ng nilalang, tayo lang ang kalarawan ng Diyos. Kaya naman ang ibig ng Diyos tayo, sa buhay nating ito ay magpakabanal, magpakasakdal sapagkat ang Diyos na lumalang sa atin ay banal. Naliwanagan din po natin sa ating ikatatlong pag-aaral ng nakalipas na pag-aaral natin ang kasaysayan ng mga banal na kasulatan at ang katunayan na may mga salita dito ang Diyos. Napatunayan natin na ang banal na kasulatan ay talagang aklat ng Diyos. Naliwanagan nga natin, ito lang ang daan para ang tao ay makaligtas sa sumpa na dagat-dagatang apoy. Iniutos ng Kanyang bibig, pinisa ng Kanyang espiritu. Iniutos ng Diyos sa mga propeta, sa mga apostol at sa mga naghali-haliling mga banal ng Diyos na isulat. Una, ipinasulat sa tapyas ng mga bato noong Stone Age. Pagkatapos po, natuklasan ang papyrus sa mga ilog ng Nilo na siyang pinanggalingan ng salitang papel, papyrus, papel. Pagkatapos po, mga magulang isinulat din sa mga balat ng hayop para lalong tumagal at hindi masira sa init, sa lamig, sa baha, anuman ang mangyari. Kaya hanggang sa ngayon, yung mga arkeologo ay meron pa ring mga nahuhukay na mga scroll, yung mga nakabilot na mga kasulatan na nakasulat doon, ang mga banal na kasulatan sa balat ng hayop na naipreserve nila at inilagay sa bongbong o balumbon. Parang bongbong. Hindi pinasok ng hangin kaya naipreserve. At yun ang katunayan na ang pirma ng Diyos, hindi katulad ng pirma ng tao. Maraming mga manunulat, katulad ni Charles Darwin, Theory of Evolution, signed by Charles Darwin, nangamatay na po yung mga tao na yun. Ang maraming author, ang maraming dakilang lalaking manunulat, pinirmahan ang kanilang mga aklat, maging si Dr. Jose Rizal, si Francisco Balagtas, pero nangamatay, nangawala. Dadapwat ang wika ng Panginoong Hesukristo, masisira ang langit. Masisira ang lupa, ang aking mga salita ay hindi masisira.
Kaya nga ang ipinirma ng Diyos, hindi po pirma ng tao. Hindi letra por letra, D-I-O-S, Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos at hindi tao, at ang wika ni Apostol Pablo, ang aming pangangaral, hindi pangangaral na panghikayat sa karunungan ng tao, kung hindi pangangaral, hinihikayat namin ang tao na ang kanilang pananampalataya ay masalig sa tinatawag na karunungan ng Diyos. Kaya nga lahat ng sinabi ng Diyos nagkatotoo. Daniel 12:4. Tatakan mo na, isara mo na ang aklat. Sa huling araw ay lalago ang karunungan. Isang napakagandang halimbawa. Lumago nga ang karunungan. Hindi ko na kailangang isa-isahin pa. Magmula doon sa Stone Age, Iron Age, kung ano-anong age ng mga tao ayon sa mga scientifico, diretsuhin na natin. Ngayon, ang mga doktor, ang mga scientifico, nakakagawa na ng artificial na puso. Ngayon, ang mga cosmetologists, pati yung mga makeup artists, ikaw ay Pilipino, kayo mangge, pwede kang gawing magkaroon ng balat na tulad sa porselana. Tingnan yung mga artista natin ngayon. Noong araw hirap na hirap tayong makinig ng radyo, ang daming static. Ngayon stereophonic na, nakikita mo pa, technicolor pa, at pagkatapos ngayon meron pang 3 dimension. Lalago ang karunungan, tatakbo ng parot parito ang bibilis ng mga sasakyan. At ang wika ng propetang si Nahum, sila'y tulad sa mga karo na nagsisikintab na tulad sa mga kidlat. At sila'y bangga-banggaan sa mga lansangan. Yan nga nangyayari ngayon. Ipapuputol ko ang aking daliri kapag sa 1 minuto o 1 segundo sa buong mundo ay walang sasakyan na nagkabungguan. Pati eroplano nagkakabungguan. Pati mga barko nagkakabanggaan. Bakit? Sinalita ng Panginoon Diyos. Yan ang pirma ng Diyos. At ang katapus-tapusang napag-aralan natin sa nakalipas na aralin, ang wika ng Panginoong Hesukristo sa kanyang San Mateo 24 at ipangangaral ang evanghelyong ito sa buong santinakpan. At kung magkagayon ay darating ang pagkawasak, ang ikalawang pagparito. Nagkatotoo ba yan na salita ng Diyos, yan ba ay nahadlangan? Sa pulpa nung araw, sa pangangaral pa nila Apostol o nila Juan Bautista, sa pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, maging sa pagtawag niya sa 12 apostol na isinugo niya sa kanyang bayan upang hanapin ang nawawalang tupa ng mga Israelita, pinagpapapatay na sila, ibinibilanggo, pinaparatangan ng kasinungalingan, pinapalo, pinagbabawalang wag na kayong magsipangaral ng Kristo o ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang Panginoong Hesukristo ay pinako sa cross. Akala nila matitigil na ang mga banal na kasulatan hanggang nang tawagin ng Diyos si Saul na taga Tarso na siyang tinawag na Pablo at ginawang ilaw sa kahentilan. Si Pablo, kasama si Marcos, si Lucas at ang mga kabataang tulad ni Tito, ni Timoteo, Epaprodito at ni Bernabe. Nagsipangaral sa malalayong mga bansa at mga bayan hanggang Espanya, sa Europa, nakapagtayo ng mga iglesia sa Gresya, nakapagtayo ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus hanggang sa Roma. Ang lahat ng mga ito, ang wika ng banal na kasulatan ay nangamatay na hindi nila kinamtan ang pangako. Datapwat nakatitiyak sila at mula sa malayo'y nakita nila ang gantimpala, ang wika ni Pablo. Magmula ngayon, natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng tapat na hukom, kahit na sila pinagpapatay, kahit na sila ibinilanggo, kahit na sila pinigil.
Hanggang ngayon, nangangaral pa ang Panginoong Hesukristo habang binabasa ng mga tao ang banal na kasulatan. Sa Ebreo po, 17 ang wika ng Panginoon. Ako'y napaparito sa pamamagitan ng mga balumbon ng mga aklat, sa pamamagitan ng Biblia na napasulat sa akin, at sa araw at oras na ito, sa maniwala kayo sa hindi, nung araw sa komunistang China, bawal na bawal ang Biblia. Itinayo ng Diyos ang mga presidente ng Amerika na katulad ni Richard Nixon. Pagdating ni Richard Nixon para makipagkamay kay Mao Zedong nang siya'y presidente pa, kasabay po ang Coca-Cola, kasabay po ang mga kumpanya na gumagawa ng mga produkto, kasabay ang mga underground na mga tinatawag na mga ebanghelista. Ngayon po, hanggang ngayon, doon sa China, kahit na patago, marami na pong mga nagbabasa ng mga banal na kasulatan. Maging sa maliliit na isla ng Pilipinas, maging sa maliliit na mga bayan, mga bansa at mga probinsya ng buong sanglibutan, hayag na po ang pangalang Kristo Jesus. Alam na nila na merong mga banal na kasulatan, at ito nga po ang dapat nating katakutan. At kung magkagayon, kapag ang buong sanglibutan nakapagbasa na ang mga tao ng banal na kasulatan, darating na ang biglang pagkawasak. Ang tinutukoy ng Panginoong Hesus, ipangangaral ang ebanghelyong ito. Hindi po sinasabing ipangangaral ang katotohanan. Kung yun lamang po ang pag-uusapan na ipangangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanglibutan, at pagkatapos delubyo universal na araw na ng paghuhukom, hindi pa po nangyayari. Kaya po mali yung sinasabi ng maraming reliyon, kami bilyon na kami milyon kami, buong sanglibutan na. Sa lahat ng mga bansa sa Amerika, sa Europa, sa Asia, sa Africa, may mga katedral na kaming malalaki. Hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon. Kung magkagayon, ipangangaral ang ebanghelyo. Pero hindi ang ibig sabihin ang mga ngaral magtuturo ng katotohanan. Ang ibig lang sabihin, hanggang ngayon, hindi pa na ituturo ang katotohanan. Kaya nga po dumating ang maraming relihiyon, maraming iglesia, kahit na sila ang pinakamayamang relihiyon sa balat ng lupa, hindi pa rin nawawasak ang sanglibutan, sapagkat ang itinuturo nila, mga utos aral ng mga tao, Titos 1:14, na sinsay sa katotohanan. Ang tinutukoy ng ating Panginoon, kapag sa lupa naganap na ang bilang ng mga tinatawag na mga anak ng Diyos, tandaan niyo, merong bilang na hinihintay. Hindi lahat ng tao ay maliligtas, hindi ang lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon, San Mateo 7:21 hanggang 28. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ang buong sanglibutan man, matuto na siya nga ang Kristo, Lord, hallelujah, amen, praise the Lord. Hindi ang lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Sila lamang na gumagawa ng utos ng aking Ama na nasa langit. Maganda po napakinggan natin ang nakalipas na mga aralin. At sa araw pong ito, nawa ay tulungan tayo ng Diyos na buksan sa puso at isip ng lahat ng mga nakikinig ang ikaapat na aralin, ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos tayong mga tao. Ayon po sa mga banal na kasulatan. Kung bakit po ito ay ibig ng Diyos na maituro, sapagkat tunay po hanggang ngayon marami pang hindi nakakaalam ng kung bakit ang tao ay nilalang ng Diyos. Ang maraming mga tao nahirate
sa luho ng buhay. Ang paghanap ng salapi, kung merong 7 araw sa isang linggo, ang sabi nga nila, it's been a hard day's night, yung kanta ng mga Beatles kung natatandaan ninyo. At saka yung 8 days a week. Ang ibig sabihin, ng kapanahon ng ito, ng mga sikat na sikat ang mga Beatles, ang mga tao, ang inaatupag, ang pagkita ng salapi, it's been a hard day's night kasi maski gabi na, overtime dito, overtime dyan, at saka yung 8 days a week, bagaman 7 araw lang ang isang linggo, ginagawang 8 araw ng mga tao. Bakit nga po? Hindi nga po nila nalalaman ang dahilan ng pagkalalang ng Diyos sa mga tao. Ang maraming mga tao, ang akala nila, habang tayo nabubuhay, magpasarap. At para tayo makapagpasarap, kailangan meron tayong salapi, meron tayong kwarta. Kaya 8 days a week, trabaho ng trabaho. It's been a hard day's night, ang wika ng mga Beatles. Hindi ko naman kilala yung mga Beatles na yan. Binabanggit ko lang sa inyo na kung ano yung tinatawag na pananaw ng mga tao, lalo na nga dyan sa mga kanta, alam ninyo kung ano ang laman ng puso lumalabas sa bibig ng tao. Kaya nga, kung ano ang laman ng mga singer na yan, sa kanilang kaluluwa at kalooban, yan ang talagang inilalarawan sa atin kung anong uri ng mga tao meron. Mga taong walang inatupag kung hindi magpakalayaw, magpakasarap, magpayaman. At ang iba namang mga tao, sa kanilang mga pananaw, ang tao raw ay palamute, dekorasyon sa lupa. Ang maraming mga tao naman, ang kanilang pananaw ay ang tao ipinanganak sa lupa para maging mabuting tao. Kung isang lalaki, paglaki niya, maging mabuting anak na lalaki, maging mabuting anak na babae. Tama. Talaga pong yan naman ang nasa Biblia. At kung lumaki na, maging mabuting estudyante. At kung makatapos na ng pag-aaral, maging mabuting empleyado, maging mabuting mamamayan ng bansa na kanyang kinaroroonan. At pagkatapos na ma-establish na, makaipon na ng marami, may kaya ng bumuhay, mag-aasawa na. At kapag may asawa na, magkakaanak na, bubuo na ng pamilya. Pagkatapos, mga magulang, kung may mga anak na at tumanda na, magkakasakit na, mamamatay na, ganyan po ang maraming mga tao. Wala pong masama diyan sa tinatawag na akala at pananaw ng mga tao. Talagang ang tao ay may bahagi sa tinatawag na resources ng sanlibutan. Walang masama sa tao na siya ay magpasarap, kumain, matulog, mag-aral, maging mabuting anak, maging mabuting mga magulang, maging mabuting mamamayan. Walang masama. Kaya nga ang wika ng mga banal na kasulatan, may mga daan na tila matuwid sa tao. Matuwid talaga sa tao at walang masama. Bahagi natin yan. Kaya tayo nasa lupa. Narito ang pagkain, narito ang ginto, ang pilak, narito ang kasayahan. May bahagi tayo sa mga bagay na yan. Dadapuan, merong isang lalong dakilang bagay na dapat ay maunawaan ng mga tao kung bakit ang tao ay nilalang ng Diyos. Ano ang dahilan? Kung wala mang masama sa mga nabanggit natin sa mga pananaw ng lahat ng tao sa lupa, ang ating itanong, meron bang tunay na dahilan? Lalong magaling na dahilan kung bakit nilalang ng Diyos tayong mga tao?
Magpapasimula tayo, mga magulang at mga kapatid. Hayaan ninyo na aking pasimulan sa ganitong mga salita. Ang lahat po ng mga bagay ay bunga lamang ng dahilan. All things were done by a cause. Reasons. Ang lahat ng bagay bunga ng dahilan. Kaya nga, una muna nating itanong. Makinig lamang tayong mabuti. Huwag niyong pakakawalan yung mga wika nga rhetorics ng inyong hamak na kapatid, si Rilo Gonzales Jr. Dahil itong ating salita na binibitawan, salita ng Panginoong Hesus, salita ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ito po ay tuloy-tuloy kadenilyado. Ang lahat ng tao ay bunga ng dahilan. Bago nilalang ng Diyos tayong mga tao, ano muna ang kanyang unang ginawa? Buksan ninyo ang inyong matandang tipan sa kanyang Genesis 1:1, ito at aking babasahin. Sumabay kayo sa akin. Nang pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa, walang anyo, walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Putulin ko muna. Nang pasimula, nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Nilalang ang, ano ba yung langit? Yung kalawakan. Anong ibig ituro nito? Nung araw pa, wala pa yung langit eh. Nung araw pa, wala. Walang langit nung araw. Kaya lang nagkaroon ng langit, nagsalita ang Diyos at sinabing magkaroon ng langit. Noong araw pa, walang lupa, walang earth, walang sanlibutan. At sinabi ng Diyos magkaroon ng lupa. Salita lang ng Diyos. Ang lupa ay walang anyo. Hindi ko alam kung ano itsura ng earth noong araw. Maaring kudrado, maaring lapad, hindi natin alam. Walang nakasulat dito. Walang anyo. Walang anyo eh. Pero lupa, na makatwid lupa, alabok, putek. Pero walang anyo. At ang lalong isang bagay na mapupunan natin sa talatang ito, at ang kadiliman, napakadilim, sumasa ibabaw ng kalaliman. Kapag may kalaliman, meron ng lupa. Saan mo makukuha ang kalaliman kung wala ang lupa? Doon sa ilalim ng lupa. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig sa makatwid. Nilalang ang langit, nilalang ang lupa, napakadilim, hanggang kailaliman, napakadilim, at meron ng tubig noon, nasa ibabaw ng tubig ang Espiritu ng Diyos. Ano ngayon ang ginawa ng Diyos? Makinig kayo, ang lahat ng bagay ay bunga ng dahilan. Wala pong mangyayaring bagay kung walang kadahilanan. Kaya nga, dahil sa napakadilim, ano ang ginawa ng Diyos? At sinabi ng Diyos, 1:3, Genesis. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Abay, abog-abog sa kadiliman, biglang lumiwanag. Ano ang dahilan at nilalang ang liwanag? Dahil po madilim. Bakit kailangan ang liwanag sa kadiliman? Para magkaroon ng kaliwanagan. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. 1:5, at tinawag ng Diyos ang liwanag,
Ayan na po, makinig kayong mabuti. Saan ang galing yung liwanag na yon? Na siyang dahilan kung bakit nilalang iyan sapagkat madilim para magkaroon ng liwanag. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. Yan po ang nakikita natin ngayon sa katanghaliang tapat. Yan po ang araw sa langit. Yan ang tinatawag na sun, sun, para magbigay ng araw sa atin upang ang dilim matakpan ng kaliwanagan para tayong mga tao. Mga kapatid at mga magulang, mga tagapakinig at mga kaibigan, huwag tayong madapa sa paglalakad natin sa katanghaliang tapa. Ang dahilan upang magkaroon tayo ng tanglaw sa lupa at magkaroon ng kaliwanagan. At tinawag niya ang kadiliman, eto po, makinig kayo, at tinawag ng Diyos ang kadiliman na gabi. Nang magawa na yung pinakamalaking buntala daw sa kalangitan, yung araw na nagbibigay ng kaliwanagan sa tao, yan tinawag na araw, day. Maliwanag eh. At sa gabi naman, tinawag niya ang kadiliman na gabi. Kaya tayo natutulog kung gabi. Bakit? Bakit sa gabi tayo natutulog? Hindi tayo maglalakad eh. Hindi tayo maghahanap buhay, hindi tayo magtatrabaho dahil gabi na. Ang gagawin naman natin, pahinga ang ating lupang katawan. Kaya gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Naliwanagan po natin, unang-unang nilalang. Ang langit, ang lupa, pero madilim. Upang magkaroon ng ang dahilan, no? Ang dahilan ng paglalang sa araw upang magkaroon ng kaliwanagan at magkaroon ng tinatawag na pagkakahiwalay ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag tinawag na araw, ang dilim ay tinawag na gabi. Ano ang sumunod na nilalang ng Diyos? Sang-ayon pa rin sa ating pag-aaral. Sa 1:11, ganito po ang pagpapaliwanag. At sinabi ng Diyos, nang matapos na po, nagawa na ang kalangitan, nagawa na ang lupa, may liwanag na sa umaga. At sinabi ng Diyos, makinig kayo, sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, ng mga pananim na nagkakabinhi, ng mga punong kahoy na namumunga, ayon sa kani-kanyang mga pagkakahoy, nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. Putol muna. Sinalita ng Diyos magkaroon ng mga kahoy, punong kahoy, mga prutas, mga halaman na namumunga ayon sa kani-kanyang uri sa ibabaw ng lupa. Manatili ang kanilang mga binhi para walang katapusan. Magkakaroon ng bunga, punong kahoy, prutas, gulay. Ang nangyari at ang lupa sinibula ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa kani-kanyang pagkapananim at ng punong kahoy na namumunga. Nataglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy at nakita ng Diyos na mabuti. Sa makatwid mga magulang, mga kapatid, ano pang ginawa ng Diyos? At dito nga po sa 1:14 naman, sinabi ng Diyos, una pa ron sa tinatawag na magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag ang kadiliman, upang magkaroon ng lubos na kaganapan, sinabi ng Diyos, magkaroon ng tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon. At doon nga po natin ibinabase yung mga araw natin, unang araw, ikalawa, ikatatlo, mga magulang, yun ang pinakakalendaryo natin, yung pagsikat ng araw. Halimbawa, Lunes, paglulubog yan, Lunes ng gabi, sisikat uli, Martes.
Yan ang pinaka-palatandaan ng tao, kaya dumating sa tao yung tinatawag na kalendaryo ng tao, kalendaryo natin. Nandahil nga po sa tanglaw na yan ang araw, that is the sun, na naghihiwalay ng araw sa gabi at naging pinakatanda at naging bahagi ng mga panahon ng mga araw at ng mga taon. At sa ating ikapagpapatuloy ng ating pag-aaral, pagkatapos po na malalang na ang lahat ng uri ng mga prutas, mga punong kahoy, mga magulang at mga kapatid, ano ang ibig pa na ituro sa atin ng Diyos? Ano ang sumunod na niya na nilalang? At ibig ko na maunawaan natin sa gabi na lipos ng kadiliman, ibig kong basahin din ito sa inyo, sa 1:15 bago ko malimutan, kung bakit sa hating gabi, kahit madilim merong kukuti-kutitap, yung tinatawag nating mga bituin at naglagay pa ang Diyos ng buwan, yan ba bunga rin ang dahilan? Basahin natin ang 1:15 bago ko basahin ang susunod na nilalang pagkatapos ang mga halamanan. At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Yun po ang buwan, maliit na tanglaw. Bukod dito, sa araw at sa buwan, nilikha rin niya ang mga bituin at mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. Kaya nga kahit gabi na, hindi ganong madilim sapagkat nakikita natin ang sinag ng buwan at ang mga kukuti-kutitap na mga bituin. Ang dahilan po kung bakit nilalang ang mga yan, ang araw, ang buwan at mga bituin para anumang oras, 24 hours a day, gabi man o araw man, ang tao merong tinatawag na kaliwanagan at hindi sila madapa. Hindi sila mahulog sa bangin, hindi sila madisgrasya sa kanilang paglalakad. Dahilan upang ang tao ay maingatan sa lahat ng kasakunaan tuwing araw at sa tuwing gabi. At nang malalang na ang mga gulay, ang mga punong kahoy, ang mga prutas, ano ang isinunod? Genesis 1:21. At nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, ang mga may buhay na kinapal na gumagalaw, ibinukal na sagana ng tubig, mga isda sa dagat, ayon sa kani-kanyang uri at ang lahat na may, at gayon din ang lahat na may pakpak na ibon, lumilipad, ayon sa kani-kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. At mga binasbasa ng Diyos na sinasabi, kayo'y magpalaana kayo, magpakarami kayo, ang mga hayop, ang mga isda, binasbasan yan, pati ang mga halaman, kayo ikay magpakarami, inyong punuin ang tubig sa mga dagat, magpakarami ang mga ibon sa lupa. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw at sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal, ayon sa kani-kanyang uri ng hayop, at ng mga kinapal na umuusad at ng mga ganid sa lupa, ayon sa kani-kanyang uri, at nagkagayon at nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa, ayon sa kani-kanyang uri, at ang hayop ayon sa kani-kanyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. Anong napakinggan natin? Ang lahat po ng nilalang ng Diyos na ito, bunga ng dahilan. Ano ang dahilan? Lumalang ng buwan, ng bituin, ng araw, para tayong mga tao may kaliwanagan, 24 oras, gabi man o araw man, tanghali man, at sa lahat ng sandali, merong kaliwanagan. Nilalang ng Diyos ang mga prutas, ang mga gulay, ang mga punong kahoy, kani-kanyang uri upang magsipagbunga, para po tayong mga, makinig kayo, ano ang dahilan? Para tayo may makaing prutas, may makaing gulay,
Meron tayong para tayong magkaroon ng sustansya, para tayo magkaroon ng bitamina, para lumakas ang ating katawan. At higit sa lahat, hindi lamang gulay. Lumalang ang Diyos ng mga hayop, mga ibon, mga umuusad, ang mukha ng mga pawikan at ng tinatawag ng mga ahas. May mga 4 na paa. Lumalang ang Diyos ng mga isda sa ilalim ng tubig sa dagat. Bininyagan, binasbasan. Ipagpatawad ninyo, binasbasan. Sila po, benendisyonan ng Diyos at sinabihang magpakarami kayo, kalatan ninyo ang buong sanglibutan. Mga magulang at mga kapatid, sa madalit sabi, inihanda muna, ito ang dahilan, makinig kayo, inihanda muna ang lahat ng kakailanganin nating mga tao. Ano nga mangyayari kung lalalangin kaagad ng Diyos tayong mga tao at pagkatapos wala namang pagkain? Ano nga ang mangyayari kung nilalang ng Diyos ang lupa, ang langit, madilim, at pagkatapos sinabi sana ng Diyos magkaroon ng tao, madilim? Ang lahat po ng bagay bunga ng dahilan. At isang bagay na napakaganda na nagpapatotoo na ang Diyos ay pag-ibig. Hindi tayo nilalang na gayon-gayon lamang at inilagay sa pusikit ng kadiliman na walang makain at walang mainom. Nilalang muna ng Diyos ang lahat ng ating kakailanganin para tayo mabuhay. At pagkatapos nga po na maihanda na ng Diyos ang lahat ng ating kailangan, ano na ang kanyang ginawa? Ano na ang kanyang nilalang? At nang lalangin ba niya itong susunod na kanyang nilalang, sinalita lang ba ito ng Diyos? Basahin po natin Genesis 2:7. At dito po ibig kong maalaman nating lahat. Ang lalalangin na ito, tayo ng mga tao. Totoo po ba ito? At ito ba, nang lalangin ba ng Diyos ang tao? Sinabi ba ng Diyos magkaroon ng tao? Hindi po. Ano ang unang paraan na ginawa ng Diyos? 2:7 ng Genesis. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwa na may buhay. Putulin po natin, mga magulang at mga kapatid. Ang unang paraan na ginawa ng Diyos sa paglalang ng tao, hindi lang niya sinalita na magkaroon ng Adam o ng tao. Ang Diyos tumuntong sa lupa, humipo ang kanyang kamay ng alabok ng putek. Inanyuan sa kanyang sariling larawan. At pagkatapos po ng maging kalarawan na niya, yumuko pa ang Diyos. Hiningahan ang butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwa na may buhay. Sa makatwid, yan ang paglalang sa tao. Kaya po hindi totoo yung itinuturo ng maraming mga pantas na mga tao ngayon, na tayong mga tao nanggaling sa hayop. Mga gorilya daw tayo nung araw. Kung gusto ninyo at gusto nyong paniwalaan, nanggaling kayo sa tiyonggo, sa daga, nanggaling kayo sa tilapia, nanggaling kayo sa kitikite, kayo na lang. Kami po sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kami po nilalang ng Diyos at sa lahat ng nilalang ng Diyos, kami lang o tayong mga tao lang ang kanyang kalarawan, hindi tayo inilarawan sa mga kaktus na mga halaman na may tinik, hindi tayo inilarawan sa mga kalabaw na may yung sungay, hindi tayo ginawang larawan ng aso, hindi tayo ginawang larawan lalo na nga ng mga tiyonggo at ng mga gorilya. Tayo po larawan ng ating Panginoong Diyos. Napakaganda po. At kung paano tayong mga tao may ilong,
meron ding ilong ang Diyos. At kung paano ang tao nilalang na may mata, may kamay, may paa, meron din po. Ang tinatawag na Diyos natin, kaya kalarawan tayo ng Diyos. At sa darating na mga pag-aaral pa natin, kung tayo po ay kinakatok ng Diyos at kung tayo binubuhay pa, sana kasabikan ninyo, lalong lalawak ang ating pag-aaral kung tunay nga baga na may larawan ng Diyos. Pero sa ating paksa ngayon, kinukuha natin letra por letra yung nakasulat sa Biblia na tayo mula sa alabok ng ng putik at ang unang-unang lalaking nilalang walang iba kung hindi ang ating ama na si Adam, na tinawag na Adam, na nagpapakilalang siya ang ama ng lahat ng tao, siya ang pinanggalingan. Ngayon, bukod kay Adam, yung unang paraan ng kanyang paglalang sa alabok ng putik at hiningahan pa niya, meron bang sumunod na nilalang na tao ang ating Panginoon Diyos? Buksan natin, Genesis din po. Sa 2:21 naman, at hinulugan ng Panginoon Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, si Adam. Sa pagkakataong ito, ibig kong malaman ninyo, hindi ko na kasi pinalawig pa para tayo wag masyadong humaba, pero kung inyong babasahin, binasbasa ng Diyos si Adam at kaya pinagsabihan sa lahat ng punong kahoy makakakain ka, lahat ng gusto mong kainin, pipitasin mo, at lahat ng mga hayop, yung kakainin, lulutuin mo. Lahat yan ay para sa tao. Yun nga ang dahilan kung bakit nilalang ang mga gulay, prutas, punong kahoy, isda sa dagat, at ang mga hayop para ang tao ay may makain. Ang wika ng Panginoon Diyos, pinagsabihan niya si Adam, bigyan mo ng mga pangalan ang lahat ng nakikita mo, sapagkat nung lalangin ang lahat ng bagay, wala pang pangalan yan eh. Wala pang pangalan. Pero si Adam, siya po ang naglagay ng mga pangalan sa lahat ng species o sa lahat ng uri, sa lahat ng lahi ng mga hayop na kanyang kinamulatan. Alam natin, mga magulang nang siya'y lalangin. At nakita ng Diyos, nalulungkot si Adam. Ang wika ng Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay walang kasama. Kailangan igawa natin ang katulong. At dito nga po dumarating ang ikalawang paraan ng paglalang ng Diyos. At kung sino po ito, ituloy natin ang pagbasa. Anong ginawa ng Diyos sa ikalawang paraan ng paglalang sa mga tao? At hinulugan ng Diyos ng isang mahimbing na pagtulog ang lalaki. At siya'y natulog. At kinuha ng Diyos ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa dakong yaon. Ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos ay sa lalaki ay ginawang isang babae. Isipin ninyo, tadyang, buto sa tapat ng puso, sa kanyang dibdib. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sila'y binasbasan, ikinasal ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. At magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga dagat at sa mga ibon sa himpapawid. At sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Panginoon Diyos, narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na namumunga na nagkakabinhi sa inyo'y magiging, etong dahilan, sa inyo'y magiging pinakapagkain at sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay ibinibigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon sa makadwid ang lahat ng bagay bunga lamang ng dahilan para ano? Para ang tao na kanyang nilalang ay magkaroon ng kanilang kakainin sa araw-araw ng ilaw tuwing tanghaling tapat ng kaliwanagan kahit na sa hating gabi sa pamamagitan ng kukuti-kutitap ng mga bituin at ng buwan para magkaroon ng tanglaw sa landas na kanilang nilalakaran
ang lahat ng mga punong kahoy, ang lahat ng mga ibon, ang lahat ng mga hayop, at ang lahat ng mga bagay upang ang mga tao ay mabuhay sa pamamagitan ng lahat ng kanilang tinatangkilik. May pagkain, may inumin, may araw, may kaliwanagan, gumabi man o umaraw. Mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid, at nang nilalang ang unang lalaki, ang ating Ama, nagtrabaho ang Diyos, hindi lamang salita. Hindi lamang sinabi ng Diyos magkaroon ng lalaki, magkaroon ng Adam. Hindi. Humipo ng alabok, inanyuan sa kanyang sariling larawan, hiningahan ang hininga ng buhay, at ang tao naging kaluluwa na may buhay. At nang makita ng Diyos na hindi kailangang nag-iisa ang lalaki, pinatulog ang lalaki, ang Diyos ay nagpakilalang parang isang siruhano, isang doktor. Parang tinusukan niya ng pampatulog o ng anesthesia si Adam. At nang natutulog sa mahimbing na pagtulog, ang Diyos ay talagang parang surgeon, binuksan ng dibdib. Sa tapat ng puso, humaltak ng isang tadyang sa dibdib ni Adam. Makinig kayong mabuti. Bakit hindi? Bakit hindi sa buto ng kamao? Bakit hindi sa buto ng talampakan ng paa natin? Bakit hindi sa tuhod? Bakit hindi sa kamay natin kinuha ang buto? At yung butong yaon, na nakatapat sa puso, yun ang ginawang babae. At ito nga ang ibinigay kay Adam, at tinawag ito na Eva, na kung liliwanagin, ikaw ang ina ng lahat ng tao sa lupa. Talaga namang lahat ng tao nanggaling kay Eva. Mga tagapakinig namin, nilalang ng Diyos sa paanong paraan, ikalawang paraan, humaltak ng buto, hindi sa salita, hindi sinabi ng Diyos magkaroon ng Eva, hindi. At ano naman ang dahilan ay bakit sa tadyang ng puso? Bakit? Ano ang dahilan at nilikha ng Diyos ang tao, mga magulang at mga kapatid, ang babae sa tadyang ng puso? Alam na natin, sa tapat ng puso, sa tadyang natin, sa ribs. Ang dami-daming buto ng lalaki sa kamao. Para po ang babae ay mahalin at ibigin. Sa tapat ng puso, ang ibig ipakilala ng Panginoon Diyos, iibigin mo, iibigin natin kung tayo mga lalaki, may mga asawa tayo, ang babae iniibig, minamahal, sinasamba natin, iniingatan na tulad sa ating sariling katawan. Kaya nga, ang mga ikinakasal, ang utos at salita ng Diyos, hindi na sila magiging dalawa. They shall not be twine, but one. Hindi na sila magiging dalawang tao kung hindi isang katawan na sila. Espiritual. At ang pinapagsama ng Diyos, kung iisa na, wag nang paghiwalayin. Wag nang paghiwalayin. Masama. Kaya dito po, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa amin, wala po kaming diborsyo, wala pong separation. Ngayon, hindi po namin control. Kahit na po mga miyembro namin, hindi namin makokontrol yan. Sapagkat ang pananampalataya ng tao, ito ay personal ng isang tao sa Diyos. Kahit na po sila nabautismo, nabinyagan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi po namin mababago ang sinuman. Hindi ko po mababago ang aking sarili. Sa mga tinatawag na tukso ng Diablo at ng Satanas, hindi po mababago ni kapatid na si Rilo ang aking asawa. Hindi ko mababago ang aking mga anak. Walang makapagpapabago sa atin. Ito ay personal. Ito ay wika nga sa bawat tao. Sabihin man ng isang tao, kapatid na si Rilo, 50 taon na akong naglilingkod sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ay hindi ko po nalalaman ang paraan ng pamumuhay ninyo sa loob ng 50 taong paglilingkod ninyo sa Diyos. Sapagkat ang bawat isa ay haharap sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo sa ikalawang pagparito, at ang bawat isa'y hahatulan ayon sa kanyang ginawa nang siya'y nabubuhay, at ang mga ginawa ng mga tao, darating tayo sa pag-aaral na ito, merong aklat ng mga gawa, na kung anuman ang sinalita ng tao, nagmura ang tao, namuhi ang tao, nagsinungaling ang tao,
Nagnakaw ang tao, pumatay ang tao, ang lahat ng bagay na yan. Bagaman akala ng tao, walang nakakita, walang nakarinig, ang lahat ng yan isinusulat ng Diyos, aklat ng gawa ng bawat isang mga tao sa lupa. Mabubuksan ang mga aklat sa pamamagitan ng ginawa natin, hahatulan tayo kung paanong paraan ginamit natin ang pahiram na buhay, ang pahiram na lakas habang tayo nasa ibabaw ng sanlibutan. Sa mga tuwid, mga magulang at mga kapatid, naunawaan natin ang tinatawag na unang paraan ng paglalang, kumapal ng alabok. Mga magulang at mga kapatid, hiningahan ng buhay. Ang ikalawang paraan naman, ang wika sa atin, pinatulog si Adam, kinuhan tadyang sa tapat ng puso, at pagkatapos po, ang wika sa atin ibinigay kay Adam, sila'y ikinasal, tinawag na babae sapagkat sa lalaki nang galing, sila'y ginawang mag-asawa, at ang ikatatlong paraan naman ng paglalang ng Diyos sa tao. Hindi ko na babasahin, ito'y natural na natural. Ang ikatatlong paraan ng paglalang ng Diyos sa mga tao, at nang sila'y ikasal na, ang wika ng mga santong sulat ay nangagkaanak si Adam at si Eva, ng mga lalaki at ng mga babae. Tangi pa kay Cain at kay Abel, hindi nalalaman ng maraming mga tao, akala nila dadalawa lang ang naging supling. Hindi po, nagkaanak. Halos 1,000 taon sila nangabuhay at sa daang-daang taon na yun, ilang mga anak ang akala ninyo magagawa pa ni Eva at ni Adam. Mga tagapakinig namin, ang paglilihi ng isang babae, ito'y isa sa ikatatlong paraan kung paano ang Diyos lumalalang ng mga tao sa lupa. Hanggang ngayon, nilalalang ng Diyos ang mga tao kapag naglilihi ang isang babae sa ibabaw ng sanglibutan. Yun ay paglalang ng Diyos. Ngayon, naunawaan na natin ang lahat ng mga bagay. Nilalang muna langit, lupa, madilim, para wag magkaroon ng kadiliman, naglagay ng araw, naglagay ng buwan at ng mga bituin. At hindi lang yon, inutusan pa ng Diyos ang lupa na magkaroon ng mga isda sa dagat, ng mga halamanan, ng mga gulay, mga prutas, punong kahoy. Ito'y upang makain ng mga tao na kanyang lalalangin. Yun ang dahilan. At nang maihanda na ng Diyos, kumapal na siya ng putik. Yung putik, ginawa niyang kanyang kalarawan, hiningahan pa ng hininga ng buhay, at ang tao naging kaluluwa na may buhay. Si Adam. At nang makita ng Diyos, nalulungkot si Adam, hindi pwede, kailangan merong kasama, isang babae. Yun ang dahilan. Kaya pinatulog ng Diyos si Adam, binuksan ang tapat ng puso, humaltak ng isang tadyang at ginawang babae, tinawag na Eva. Ngayon ang tanong natin na ito, pagkatapos na malalang na tayong mga tao, ano po naman baga ang dahilan, kapatid na si Rilo? Cause and effect, tama yan, naniniwala kami. Ang lahat ng bagay, bunga lamang ng dahilan. Ano naman ang dahilan at nilikha ng Diyos ang tao ayon sa mga banal na kasulatan? Basahin po natin ang Efeso 2:10. Ang Efeso po ay sulat ng Apostol Pablo sa Iglesia ng Diyos na sa kalooban ng Panginoong Hesus ay itinayo ng Panginoong Hesukristo sa Efeso sa pagkasangkapan po sa ilaw ng mga hintil at sa kanyang mga kasama na si Bernabe, Timoteo, Epaphroditus at kung sino-sino pa. Sa Efeso 2:10 ganito ang sinasabi, sapagkat tayo ay kanyang gawa. Ang tinutukoy dito, tayo, tao. Hindi po pwedeng sabihin ito sa gorilya. Kung magkagayon, siguro ang talata sapagkat tayong mga gorilya ay kanyang gawa. Hindi po. 2:10, sapagkat tayong mga tao ay kanyang gawa. Na, bakit tayo nilalang? Anong dahilan?
Para kanino tayo? Na nilalang kay Kristo Jesus. Tayo, tao, ginawa sa larawan ng Diyos, hindi para sa ating mga sarili, hindi para kung kaninong mga Panginoon natin sa lupa, hindi para kaninong kapangyarihan, kung hindi sa ating Panginoong Hesu Kristo. Tayo'y kanyang gawa, nilalang para kanino? Kay Kristo Jesus. Ano naman ang dahilan? Nakita na ninyo, ang lahat ng bagay, bunga lang ng dahilan. Ano naman ang dahilan? At nilalang tayo kay Kristo Jesus. Para, eto ang sagot, para sa mabubuting gawa. Na ano? Na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ang akala ng mga tao, nilalang tayo ng Diyos para kumain, matulog, para mag-aral, para maging professional, para mag-asawa, para magkaroon ng mga anak, para maging milyonaryo, para magpakaligaya, magpakasarap. Mali ang inyong mga pananaw ng mga tao. Kaya nga sabi nga sa Kawikaan 14:12, may daan tila matuwid sa tao. Ang ibig sabihin, may akala ang tao, may pananawan tao, akala niya mabuti, matuwid. Ang dulo ay kamatayan. At kung ano yung kamatayan na tinutukoy, hindi lamang kaya kamatayan sa lupang katawan, kundi kamatayan sa impyerno. Kapag nagkamali tayo ng pagkaunawa, kapag nagkamali tayo ng pagkaalam at ng pananampalataya, pag hindi tayo sumunod sa tinatawag na tunay na kadahilanan kung bakit nilalang tayo ng Diyos, tayo po para kay Kristo. Para ano? Para lumakad sa mabubuting gawa. Ano ba yung mabubuting gawa na yun? Inihanda ng Diyos noong una pa. Una pa. Meron na tayong mabubuting gawa na dapat sundin at dapat nating lakaran. Ano nga po baga ang mabubuting gawa? Sa isang prostitute, mabuti ang ipagbili niya ang kanyang sarili. Mabuti yun, kikita siya ng kwarta. Sa isang madyungero, mabuti ang magmadyong. Baka manalo ko. Mabuti yan. Sa kriminal, mabuti ang pumatay ng tao. Nangangati kamay ko, kailangan may masaksak ako, may mabaril ako. Yan, mabuti sa tao yan. Sa hold-upper, mabuti. Ang mang-hold up. Yan ang akala ng tao, daan, pananaw. Akala nila, matuwid, ang dulo noon ay kamatayan, ang dulo ay impyerno. Ano nga po baga ang mabubuting daan na inihanda ng Diyos bago pa tayo nilalang? Meron na tayong dadaanan. 7:12 ng Romanos, kaya nga ang mga kautusan ng Diyos, ang mga kautusan ng Diyos ay banal, at ang utos ng Diyos ay banal. Ang utos ng Diyos ay matuwid. Ang utos ng Diyos ay ano? Ay mabuti. Sa makatuwid, ang landas, ang daan na dahilan ng pagkakalalangpo ng Diyos sa ating mga tao ay upang lumakad po sa utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti. Ito ang dahilan kung bakit tayong mga tao, magmula pa kay Adam, kay Eva, hanggang sa atin sa huling araw na ito, meron tayong daanan na dapat nating daanan, ang daan na ipinag-uutos ng Diyos. Kaya nga sa ating mga unang pag-aaral, ang paglilingkod sa Diyos, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, ito ang aming magawa dito sa lupa. Bakit nga po baga, kapatid na Cirilo? Kailangan tayong sumunod sa kanyang mga daan. Buksan ninyo ang Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay.
lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Makinig kayo. Sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito ang buong katungkulan natin, mga magulang na nakikinig. Hindi katungkulan natin yung wika nga, yung sundin natin ang ating balang maibigan. Hindi natin katungkulan yung susunod tayo sa wika nga mga palatuntunan, mga utos, mga aral ng mga tao. Ang susundin natin yung kanyang tinatawag na mabubuti, banal, matuwid na mga kautusan. Ito ang buong katungkulan natin. Ito ang dahilan kung bakit tayo nilalang ng Diyos. Hindi katungkulan nating magpailalim sa mga utos, aral ng mga tao na sinsay sa katotohanan. Kaya nga itinuro sa atin, ang pakikinggan na lamang natin ang mga banal na kasulatan. Ang matandang tipan at ang bagong tipan, iyan ang magpapatotoo sa atin tungkol sa kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang katulad po natin ay ano? Katulad po tayo ng mga tren. Bago po ang isang gobyerno, natatandaan ko po nung ako'y bata pa, pinanganak po ako 1943. Wasak na wasak ang Divisoria, ang Maynila, binomba hindi lamang ng mga sakang ng mga Hapon, kung hindi maging ng Amerikano nung liberation. At nang matapos na po ang digmaan, mga 1949 na o 50, may mga 6 o 5 taon na, nagpapasimula na po ako na magkaroon ng kaunawaan sa kapaligiran. Namimili po ang nanay ko, kasama ako sa Divisoria, at nakikita ko naguhukay ang mga inhinyero. May tatak na MRR, Manila Railroad Company, at naglalagay po ng mga bakal, ng mga dire-diretso. Yun, ika-i-release. Tinanong ko ang nanay ko, Inay, ano yung nilalagay ng mga tao dyan sa lansangan ng Divisoria? Yan ang tinatawag na reparation. Yung reparation po, nang matapos na ang digmaan, pumayag po ang mga Hapon na i-repair, ibalik, bayaran tayo sa kanilang napinsala, at ganun nga po, naglagay na ng mga riles. Inuna po ang riles. At nang mailagay na nga po ang mga riles, makinig kayong mabuti, ano ang dahilan at bakit nagkaroon muna ng riles? Darating na ang tren galing sa Japan, reparation, yun ang kapalit ng kanilang mga napinsala. At nang magkaroon na nga po ng riles, magmula Divisoria hanggang Bicol, yung tinatawag na Bicol Express. Nakakalakad ang tren, nakakatakbo parot parito, hindi po nabubuwal, hindi nalilinsad, hindi nadidiskarel. Bakit? Lumalakad po sa mabuti na daanan ng tren, diretso. Sapagkat kung hindi mabuti yung riles, kung malagot yung riles, kung kumaliwa o kumanan, o nawala ng tinatawag na direksyon, patay ang mga tao na nakasakay sa tren. Madidiskarel ang tren, patay ang naroon. Ganyan din po tayong mga tao. Bago nilalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay, inihanda na niya ang lahat. Una na nga, ang kakailanganin natin, ang araw, ang buwan, ang mga bituin, para may kaliwanagan tayo 24 oras, araw-araw. Nilalang ng Diyos ang punong kahoy, ang mga isda, ang mga hayop, para meron tayong makain, para tayo mabuhay na may kalusugan. Ang lahat ng kailangan natin, binigay muna sa atin ng Diyos. Dahilan kung bakit nilalang ang mga naunang mga bagay na iyon. At higit sa lahat, tangi sa roon, tayo'y kanyang gawa. Nilalang tayo, nakalarawan ng Diyos. Hindi para sa ating maibigan, hindi para sa ating sarili na masunod o ng sinuman. Para tayo kay Kristo Jesus. Para tayo sa Panginoong Heso Kristo. Paano? Lalakaran natin ang mabubuting gawa. Lalakaran natin ang kanyang mga utos na banal, matuwid at mabuti.
inihanda niya nung una pa, parang tren, inihanda muna ang riles upang ito'y ating lakaran para tayo makalakad ng diretso sa paningin ng ating Panginoon Diyos hanggang doon sa matamo nating lahat ang ipinangangako sa atin na buhay na walang hanggan. Yan ang dahilan kung bakit nilalang tayong mga tao. Sana maunawaan ninyo yan. Sana matanggap nating lahat yan. Kaya hindi ang balang maibigan ng tao, ay ako dito gusto ko kapatid na Cirilo. Dito na ako pinanganak, dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Hindi ko na kailangan yung itinuturo ninyo. Bahala kayo sa buhay ninyo. Personal ninyo yan. Wala akong pakialam sa inyong mga buhay. Pero ako'y merong katungkulan. Kami merong katungkulan na ipahayag sa lahat ng tao ang tunay na dahilan kung bakit ang tao ay nilalang ng Diyos. Makakatanggi ba tayo sa Diyos? Kung ibig ng Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos kung paano sa langit ito ang matupad natin. Makakatanggi ba tayo sa Diyos kung utusan tayo ng Diyos na huwag tayong sumamba sa mga larawan, sa mga birhen, sa mga santo, sa mga santa, sa mga Lorenzo Ruiz na yan, sa mga papa sa Roma? Abay, maghunos dili kayo. Sundin mo ang utos ng Diyos. Ito ang buong katungkulan nating mga tao. Ang utos ng Diyos, unang-unang utos sa 2 tapyas na bato, isinulat ng kanyang daliri. Magbasa kayo, Exodus, sa kanyang 21 hanggang 5, basahin ninyo. Ako ang Panginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo sa pagkaalipin sa kamay ni Paraon sa Ehipto. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa ng anumang larawan ng nasa langit, ng nasa lupa, ng nasa ilalim sa tubig. Huwag mo silang yuyukuran at paglilingkuran, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Dinadalaw ko ang kasalanan ng bawat magulang hanggang sa 4 na salin ng kani-kanilang mga lahi. Matututulan ba natin ang Diyos? May karapatan ba kayong lumaban sa Diyos? Buksan natin Aklat ng Mga Awit. Sa kanyang aklat 100, talata 3. Ang wika ni Propeta David, alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin, at tayo ay Kanya. Tayo ay Kanyang bayan, tayo ay mga tupa ng Kanyang pastulan. Ano po napakinggan natin? Alamin ninyo na ang Panginoon siyang Diyos. Siyang lumalang sa atin. Tayo Kanya, tayo, ang Diyos may-ari sa atin. Anong katulad nating mga tao? Ang katulad nating mga tao, sa lalong madaling unawain na paghahambing, para tayo mga ballpen. Bakit ako may ballpen? Ba't ako bumili ng ballpen? Kasi ang dahilan kung bakit binili ko ang ballpen, para makasulat ako ng mga salita ng Diyos, para makasulat ako ng sulat sa asawa, sa anak, kung sino man ang gusto kong sulatan. Kapag ang ballpen nawala na yung tinta, ano ginagawa ko? Tinatapon ko na. Hindi makakatutol sa akin yung ballpen na sumulat siya. Pag hindi na siya sumulat, tatapon ko na. Ano pang dahilan? Anong dahilan? Lilinisin ko pa, ilalagay ko pa sa tapat ng dibdib ko, sa bulsa ng aking wika nga, polo shirt. Wala na, patay na. Ganyan po tayong mga tao, hindi tayo makakatutol sa utos ng Diyos sapagkat Siya ang may-ari sa atin. Tulad sa mga katulong natin sa bahay, bayad tayo ng bayad, pinakakain natin, libre tulog, libre kain. Pagkatapos utusan mo ay Juan, tapon mo nga yung basura. Sasabihin ni Juan nakatulong. Huwag naman kayo magagalit sa akin. Baka merong nakikinig ng mga katulong sa bahay, yung wika nga, domestic helper, walang masama dun Kailangan ang domestic helper masunurin. Kapag nakita ng amo, lumalaban. Ayokong itapon yung basura na yan. Ayoko. Lumayas ka na.
Magsisanti ka na. Gayon din ang wika ni Apostol Juan, ngayon pa, nakahanda na ang palakol sa mga leeg ng tao o mga punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti. Ngayon pa, nakahanda na ang palakol para putulin kayong mga tao na tumututol sa kalooban ng Diyos at utos ng Diyos sa tunay na dahilan ng pagkakalikha ng Diyos sa mga tao. Talaga bang hindi tayo makakatutol sa Diyos? Romanos 9:20. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok? Sino ba yung magpapalayok? Yung pater. Yung pater, yung gumagawa ng palayok, may kapangyarihan siya. Yung isang kapal na putik, pwede niyang gawing wika nga saingan o yung palayok na lutuan ng pagkain. O gusto naman niya gawin niyang flower base para patungan naman at lalagyan ng mga halaman, bulaklak. May kapangyarihan ba ang putik sa magpapalayok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa naman ay sa ikahihiya? Ang wika, dito ito'y tanong na nagpapaliwanag, walang kapangyarihan yung ginawa doon sa gumagawa sa kanya. Kung gawin siyang palayok, idadarang sa init ng apoy para makaluto ng pagkain, wala. Hindi niya pwedeng sabihin, gawin mo na lang akong flower base. Para hindi ako mainitan, hindi po. Ang nagsasalita si Apostol Pablo, ilaw sa mga hintil, wala tayo. Yun ay tanong na nagpapaliwanag. Hindi natin pwedeng suwayin ang kalooban, ang utos ng Diyos kung paano sa langit. Ito ang gagawin natin at tayo nilalang niya para kay Kristo. Mga tagapakinig namin. Anong masama na kahihinat na ng tao kapag hindi siya nakatugon sa dahilan ng pagkalalang sa kanya? Mga huling talata. Sa San Mateo 21:18, pagka umaga nga nang siya ay bumabalik na sa bayan, pagkakita sa isang puno ng igos, ito po'y pagkakataon katanghaliang tapat, ang ating Panginoon ay naglalakad kasama ang 12 apostol at sila'y nangagugutom. At nakakita sila ng isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay nilapitan ni Jesus at walang nasumpungan anumang bunga doon, kundi mga dahon lamang, at sinabi ni Jesus sa puno ng igos, mula ngayon, huwag ka nang magbunga kailanman. Pagdakay natuyo ang puno ng igos, at ngayon pa, 3 Gs, ang wika nga ng Biblia na nabanggit ko kanina, nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti, pinuputol at inihahagi sa apoy. Ito po ang magiging kasamaan ng mga tao. Ito po ang magiging kalaban ng mga tao. Kapag ang pananaw ng tao sila'y nasa lupa, nilalang ng Diyos sa kanyang larawan para kumain, matulog, magpasarap, mag-aral, mag-asawa, gumawa ng pamilya, tumanda at mamatay, pagkatapos wala na. At ang maraming mga tao naman, ang akala nila, kapatid na si Rilo, dito na ako pinanganak ito na yung pinamana sa amin ng aming mga magulang Yung bang tinatawag na daan, akala nila, pag binabanggit yung daan, yun relihiyon, mga utos ng Diyos. Ito ikang daan na ito dito na kami ipinanganak Pinamana ng lelang sa mga magulang namin. Ibig ba ninyo sabihin itong iglesyang kinagisnan ito'y masama? Meron bang magulang? Meron bang ama't ina na nagbigay ng lason sa kanyang mga anak? Wala nga po. Kung kinikilala nga po ninyo ng ating magulang, ang ating ama ay ang ating Panginoon Diyos na lumalang sa atin, ginawa tayong kanyang kalarawan, hindi tayo bibigyan ng lason ng ating amang Diyos na si Kristo Jesus. Ngayon, kung yung sinasabi ninyo, yung mga magulang ninyo sa laman, malungkot po na sabihin ko sa inyo, naloko din po ng simbahang Katoliko na kinagisnan natin. Magbasa kayo ng history of the Philippine island. Basahin ninyong kasaysayan kung paano nakarating dito yung simbahang Katoliko.
kung paanong tinuruan ang mga raha natin, ang mga sultan natin na yumakap sa isang relihiyon na hindi natin naiintindihan sapagkat isinulat nila ang Biblia sa salitang Latin. Ay, nako, magsipag-aral kayo, mga kaibigan naming nakikinig. Hindi ko po sinisiraan ang inyong pananaw sa inyong relihiyon at sa inyong buhay. Datapwat mga magulang na mga tagapakinig. Meron niyang kasabihan, only fools do not change. Mga sira lamang ang ulo ng hindi marunong magbago. Ang katulad nating mga Pilipino, nung araw po ang bahay natin bahay kubo. Dumating ang malakas na ulan, humampas ang malalakas na hangin. Wasak, bahay kubo, pawid. Sa araw naman ng tag-init, walang ulan, tuyon-tuyo naman, may nagtapon lang ng isang titis ng upos na sigarilyo sa bubong ng bahay kubo, nasunog. Mahina, madaling magliyab. Nang dumating ang mga Amerikano, dala ang karunungan. Dinala sa atin ang adobe, ang semento, dinala sa atin ang pako, dinala sa atin yung tinatawag na galvanized iron. Anong ginawa nating mga Pilipino? Abay, magaling na bahay pala ito. Matibay at hindi maigugupo ng ondoy o ng baha. Anong ginawa ng mga Pilipino? Nagbago. Tinanggal natin yung pawid. Sapagkat mas matibay, mas matatag, mas protektado ang ating kalusugan, pati ang ating sangbahayan, ng makabagong pamamaraan ng mga material na natuklasan ng tao para magkaroon ng mabuting bahay. Tayong mga Pilipino, only fools do not change. Mga sira lang ang ulo nang hindi marunong magbago. Alam mo, pag umuulan, tulo ng tulo yung pawid mo. Bakit hindi mo babaguhin? Ba't hindi ka bibili ng yero? Ay, sira ulo mo. Ay, huwag kayo magagalit kay kapatid na si Rilo. Totoo naman yun May diferensya lang sa ulo ang hindi marunong magbago. Ngayon, nakikita mo, yung relihiyon mo, bulok. Yung relihiyon, ipinamana na ikamo ng mga lelong at lelang mo sa mga magulang mo. Mali! Pinasamba tayo sa mga larawan. Una-unang utos, huwag tayong magkakaroon ng larawan na ipagpoprosesyon natin, sinasamba natin, niluluhuran natin, bumibilang pa tayo ng kutakot-takot na butil ng rosaryo, nagpipinitensya pa tayo, ginagawa pa nating mas Diyos yung ina ng Diyos na si Birhen Maria kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Mga utos, aral, salit-saling sabi ng mga tao, sinsay sa katotohanan, mga superstisyon. Mga anting-anting na walang katotohanan. Hindi ba yung ginagawa ng simbahang Katoliko? Yan, krus na yan. Lagay mo sa dibdib mo, anting-anting yan. Ay, nako, Diyos ko. Ay, hari nawa kayong mga nakikinig na nakikipag-aral sa amin. Hindi namin mabubuksan ang mata ng inyong mga puso. Hindi namin kayo maitutuwid. Ang Diyos lang makapagtutuwid sa inyo. Ang dalangin namin, katulad ng kanyang sinasabi, ako'y naaawa sa aking kinaaawaan, ako'y nahahabag sa aking kinahahabagan. Kailangan ng tao kaawaan ng Diyos. Paano kaaawaan ang ating mga kababayan? Lalo na nga kung may titulo, senador, kongresista, presidente. Akala na niyo mababago ng mga aral na ito, yung mga tao niyan? Presidente ako, senador ako Ay, nako. Kumisan nga isang maliit na katungkulan lang. Kapatid na si Rilo, hindi na ako makakaalis sa iglesia ko. Bakit? Kuwan ako rito, korista. Diakono ako rito. Ako sekretarya. Bahala ka. Puro kapurihan pala yung gusto mo. Hindi yan ang dahilan ng pagkalalang sa iyo ng Diyos. Ang dahilan ng pagkalalang sa iyo ng Diyos, ang ikaw ay lumakad sa mabubuting gawa sa mga utos ng Diyos. Banal, matuwid at mabuti. Ano nga ang utos ng Diyos? Isang utos. Sa Ezra 7:23, ang lahat ng kabanalan na ipinag-uutos ng Diyos ng langit. Utos yan. Gagawing lubos sa bahay ng Diyos. Ano ba ang bahay ng Diyos? Sa unang Timoteo 3:15, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon,
ay upang maalaman mo, Timoteo, kung paano dapat na ugaliin ng mga tao sa loob ng bahay ng Diyos. Ano ba ang Diyos sa bahay ng Diyos na ito? Na buhay, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Ano narito sa loob ng iglesia ng Diyos na buhay? Narito ang haligi, narito ang suhay ng katotohanan. Nasa loob ng bahay ng Diyos na buhay, ang suhay at haligi ng katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Ang wika ng Panginoon, ako ang katotohanan. Ano ang nagagawa ng Panginoong Jesucristo na katotohanan? Ang wika ng Panginoon sa Juan 15:3, kayo'y malilinis na sa mga salita na sa inyo'y aking sinasalita. Bakit nga sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos, matatanggap ang panglinis na nanggagaling sa salita, sa bibig ni Kristo? Si Kristo po ang ulo ng katawan. 1:18 ng Kolosos, ano ba ang katawan ni Kristo? Sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ba ang iglesia? 2:14 ng unang Tesalonika, nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ito ang bahay ng Diyos. Ano ba naroon diyan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Balikan natin ang Kolosos 1:14. Na siyang kinaroroonan ng katubusan at ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mga tagapakinig po namin. Kaya po ito ang kalooban ng Diyos. Kaya nga kung mapakinggan ninyo ano ang sinasabi at ipinapayo ng Diyos, kung tayo'y nailigaw ng simbahang kinagisnan, kung tayo'y nailayo sa tunay na paglilingkod sa Diyos, sa tunay na daan ng buhay, kung tayo'y nalinlang ng mga bulaang propeta na hinulaan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, bago dumating ang ikalawang pagparito'y darating sa inyo ang maraming bulaang propeta magsasabi, ako ang Kristo, narito ang Kristo, nasa amin ang Kristo, huwag ninyong paniwalaan. Ililigaw nila ang maraming kaluluwa at kumbaga maaari pati ang mga kakaunti ng mga hinirang ililigaw din kayo. Huwag kayo magsipaniwala sa mga yan. Mag-aaral tayo, kaya tayo nag-aaral Kaya binabasa sa atin ang mga banal na kasulatan. Ano ang pinapayo sa atin? Huling talata, Malakias 3:7. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, panahon pa po ito ni Eva at ni Adam hindi ba nagkasala nga sila, pinalaya sila sa halamanan ng Eden. Kayo ay nangagpakalayo sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin. Ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pero anong kadalasan sinasabi ng mga tao? Sa mga nakikinig. Ituloy natin. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Ito po ay tanong na nagpapaliwanag. Ibig kong malaman ninyo, ilang pupong taon na nangangaral ang inyong hamak na lingkod. Siguro po kung meron ng 40 taon akong nangangaral, hanggang ngayon po hanggang ngayon, 3, 4, 8 pa lang kami. At kung meron mang tumatanggap ng mga aralin na ito, kung may nagpapabautismo, marami na po siguro yung 10 o 11. Yan nga ang nangyayari. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Ito'y tanong na nagpapaliwanag, na kung liliwanagin lamang, sa ano kami manunumbalik? Mga Katoliko kami, mga sarado Katoliko kami, yan, saan kami manunumbalik? At ang iba naman, iglesia ni Manalo kami, mga iglesia kami ni Manalo. At yung iba naman, El Shaddai, hallelujah, amen, praise the Lord kami. Saan kami manunumbalik? Ang tigas ng puso ng mga tao. At ibig kong malaman ninyo, ang pagliligtas, hindi po paramihan. Magbasa kayo. Basahin ninyo ang mga aklat ni Apostol Pedro, unang aklat, ikalawang aklat. Nililimot ng mga tao na merong unang pagkagunaw ng panahon ni Nunong Noah, na 8 kaluluwa lamang ang naligtas. 8 lang ang iniligtas ng Diyos. Marami ng tao ng panahon ni Nunong Noah. Gayon din sa huling araw na ito. Kainan, inuman, asawa dito, asawa dyan,
Pakiapid dito, pakiapid dyan, madyong dito, madyong dyan, kasino dito, kasino dyan. Nung panahon ni Nunong Noah, wala pong pagkakaiba. At nung panahon din ng Sodom at Gomora, lalaki, sumisiping sa kapwa lalaki, babae sa kapwa babae, nagpapakasal pa sa lalaki sa kapwa lalaki. Nilimot nila ang mga unang araw. Hindi po paramihan. Mag-aral tayo. At huwag niyo intindihin. Kung tinatawag ninyo, kung ang ibang mga tao, kunyari, nagmamalasakit, paano ngayon, kapatid na si Rilo, yung mga nasa bundok, yung mga hindi nakaalam ng Biblia, wala akong pakialam sa kanila. Kung maaabot sila ng mga aral na ito, ipapaabot ko. Kung ayaw tanggapin niya marami nga tayo pinadadalan, hindi rin pinakikinggan pala Nag-aaksaya lang tayo ng salapi. Ng araw, ng panahon. Pero kasalanan nila yon. Hindi ko kasalanan yon. Ginagawa ko ang tawag na itinawag sa akin ng aking Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ano pa ang pagsusumakit ng Panginoon Diyos para ang tao ay maligtas? Isaiah 1:18, pagkatapos na sabihin, manumbalik sa kanyang muli. Magsiparito kayo ngayon at tayo ay magkatuwiranan. Ibig ng Diyos, magkatuwiranan, magkaderetsuhan tayo, mag-aral tayo. Sabi ng Panginoon. At kung tayo ay makipag-aral, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, magiging mapuputi na parang niebe, bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Mga magulang, manumbali kayo sa akin. Makipag-aral kayo, magkatuwiranan tayo, magbasa tayo, makinig tayo, at maging masunurin. At kung bagaman napakapula ng kasalanan natin, mamamatay tao, mapakiapid, sugalero ng bubugbog ng asawa, ay papuputiin ko kayo na tulad sa bagong paligo na tupa. Sa atin po, ano ngayon ang iniiwanan sa atin? Panaghoy 3:40, ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Igawad natin ang ating puso, sangpu ng ating mga kamay sa Diyos ng langit. Nilikha tayo ng Diyos sa ikaluluwalhati. Hindi tayo nilikha para itapon sa impyerno. Tandaan ninyo. Tayo'y nilalang ng Diyos para luwalhatiin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang buong katungkulan ng tao sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang mga utos at sa kanyang mga palatuntunan na pawang matuwid, banal at mabuti. Ito po ang ating naliwanagan, ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos tayong mga tao ayon po sa itinuturo ng mga banal na kasulatan. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, umusal po tayo ng isang maiksing panalangin at tanggapin natin ang banal na basbas at bendisyon ng Panginoon. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa araling ito na pinagtiisan mo po na maituro sa lahat ng aming mga minamahal na mga tagapakinig, lalo na po ang aming mga bagong kaibigan. Ama, bago kami maghiwa-hiwalay, sana po katukin mo ang kalooban ng nagsisiparinig, kahabagan mo ang kanilang mga kaluluwa. Tulungan mo pong mahango sila sa mga kinagisnan na mga aral ng mga tao at kaugalian ng mga tao. Dalhin mo po sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. At sa gabi pong ito, Ama, bago kami lubusang mga giwa-hiwalay, ipaabot mo po ang iyong banal na basbas at ang iyong banal na bendisyon. Sa pagkasangkapan po ng iyong hamak na alipin. At ngayon ay tanggapin nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman,
sa loob at labas ng ating mga tahanan, sa lahat ng ating mga kaibigan na hindi nagsasawa sa pakikipag-aral sa atin ng mga banal at dalisay na salita ng Diyos, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaating lahat, mga magulang at mga kapatid, hanggang sa darating na pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Purihin natin ang pangalan ng ating dakila, nag-iisa, banal at pinakamakapangyarihang Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen.